balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, halos kulang-kulang 2 linggo na lang nga po. Mangyayari na ang sagupaan ng isa sa mga pambato natin sa Bantamweight Division na si Jerwin Pretty Boy Angkahas kontra sa WBA World Champion Takuma Inoue. Kung saan sa bagong update mga idol sa training ng Pinoy Challenger, tila batak na batak ng katawan nito mga idol para sa laban nito sa Japanese boxer. Makikita mo talaga na walang balak si Jerwin na tapusin ang laban sa isang decision, kundi knockout talaga. Delikado talaga kasi mga idol kapag umabot ang resulta sa ballpen ng mga judges ang laban dahil palagi tayo tagilid pagdating sa puntusan. Bagamat gayon pa man mga idol, wag natin maliitin ang kakayahan ni Takuma Inoue. Kahit hindi pa masyado malawak ang karanasan ni Takuma na lumaban sa highest level sa bakbakan, ay nasa likod naman ito mga idol para tumulong ang kanyang kapatid na 2-division undisputed champion Naoya Inoue at ang ama nito na si Shingo Inoue na siya talagang utak ng lahat mga idol para makuha ang tagumpay sa mga laban ng kanyang anak. Kaya abangan natin to mga idol, sigurado magandang laban ang mangyayari. Samantala current WBC Super Lightweight Champion Devin Haney gusto maging patas ang laban nito kay Gervonta Tank Davis, kung saan hiniling po ng undefeated boxer na si Haney na kung gusto daw siya labanan ni Tank Davis, dapat 50-50 ang hatian sa lahat ng bagay at walang rehydration clause o di kaya catch weight. Kung tunay daw talaga na matapang ang lightweight superstar na si Davis, wala daw siya magiging problema sa mga demand ni Haney. Wala masasabi lang natin dito mga idol kapag ipili talaga ni Devin Haney ang kanyang gusto na ating kapatid sa magiging laban nito kay Davis simula sa first money at hatian ng pay-per-view. Kalimutan na lang nito ang laban kay Davis Boy. Talagang malabo pumayag si Davis sa gusto ni Haney. Hindi porket kasi mga idol na si Haney ang kampiyon sa 140 pounds. Siya na po masusunod sa laban. Si Tank Davis kasi mga idol ang pay-per-view superstar. Siya pa rin talagang A-side sa laban na to. Ibig sabihin ng A-side mga idol, siya ang majority na masusunod sa bakbakan dahil siya po ang magdadala ng malaking pera sa laban. At palagay natin mga idol, ang problema bakit hindi matuloy-tuloy ang laban ni Haney at Davis. Nakikipagbardagulan kasi si Haney, kaya imposible talaga maikasa ang laban. Sa tingin nyo ba mga idol, mangyayari ang laban ni Ryan Garcia at Tank Davis kung hindi nagparaya si Garcia at hindi sumunod sa gusto ng kampo ni Davis Boy? Kaya nag-aaksaya lang talaga ng panahon ng kampo ni Haney mga idol sa kakahamon nito kay Davis kung hindi naman sila susunod sa gusto ng lightweight superstar. Sa kabilang banda naman mga idol, speaking kay Tank Davis kung saan napabalita na posible ang next target na laban niya ay kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kung saan mga idol nagparinig naman po si Pacman sa kampo ni Davis nang tinanong siya mga idol kung kaya pa ba nito lumaban sa edad na mahigit 40 anyos. Ano mga idol para kay Pacman? Kaya pa talaga nito lumaban sa highest level sa bakbakan? Hindi naman daw siya lalaban mga idol kung alam nito na hindi niya kaya makipagsabayan. Sa totoo lang daw mga idol, ang edad na 35 at 40 anyos, hindi pa daw talaga ito laos sa laban. Kapag marunong ka lang daw mag-alaga sa katawan mo, nasa disiplina daw yan sa sarili mo. At kung wala ka daw nito mga idol, talagang malalaos ka na maaga. Well, may point naman talaga mga idol si Boss Manny sa kanyang mga sinabi. Hindi ka naman siguro tangik na klaseng boxer, napapalaga sa kagaya ni Tank Davis sa laban. Kung alam mo na hindi mo kaya at ilagay mo ang sarili mo sa alanganin, papalaga talaga mga idol dahil alam mo sa sarili mo na kaya mo pa.